Patuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang pang-infrastruktura upang matiyak ang sapat na supply kayang halaga ng pagkain kasabay ng paglikha ng oportunidad sa mga lalawigan sa bansa. Kaugnay nito, pinangunahan ni Pangulong Aquino ang inaugurasyon ng Lulutan Bridge sa Ilagan, Isabela ngayong araw. Nasa higit 700 milyong piso ang inilaan ng pamahalaan para sa rehabilitasyon ng naturang tulay na sinira ng Bagyong Rosing noong 1995. Inasa magdadala ito o magpapadali ito ng biyahe ng mga residente at ng mga produktong agrikultural sa naturang lalawigan. Ang detalye sa ulat ni Rocky Ignacio. Pinalakas pa ng pamahalaan ng mga programang pang-infrastruktura para patatagin ng sapat at murang halaga ng pagkain kasabay ng pagpapalawak ng oportunidad sa mga kanayunan. 11 bilyong piso ang inilaang pondo ng pamahalaan para sa mahalagang programa sa Isabela Province. Kabilang dito ang pinasinayaan ni Pangulong Aquino na Lulutan Bridge sa Ilagan City na tutulong para sa mas ligtas at mabilis na biyahe ng mga residente at produktong agrikultura. Ito rin ang magbubukas pa ng dagdag oportunidad ng lalawigan sa Cagayan Valley Region kung saan 200 barangay ang inaasahang magbebenepisyo. Malaking tulong rin ito sa mga magsasaka dahil ang Isabela ang tinuturing ng Department of Agriculture na surplus producer ng palay at #1 mais. Pangunahing programa rin ng Isabela ang Biomass Energy Project para sa pagtiyak ng kasapatan ng supply ng enerhiya. Abuti ka roon na 1.5 oras hanggang 2 oras sa biyahe nung wala nga tutuloy na to. Siyempre mga produkto kailangan pa isakay sa mga barge o mga bangka. Inaabot po ng siyam-siyam ang pagdawid at dagdag gastos pa sa mga nangangalakal at sa mga tumatuloy ditong ilog nito. Ngayon nga pong naibalik na natin ang tulay, ang tagal na lang po ng inyong paglalakbay ay tinatayang 5 minuto na mula sa dating 1.5 hanggang 2 oras. Tapos na po ang inyong kalbaryo. Ang mahigit 500 lineal meter Lulutan Bridge ay isa sa itinuturing na pinakamahabang tulay sa lalawigan na mag-uugnay sa iba pang karatig lugar. Bago ang proyekto, gumagamit ang barges sa mga residente, negosyante at magsasaka sa pagluluwas ng produkto sa mga pamilihang bayan. Dahil sa nasirang Spillway Bridge, bunsod ng pagragasa ng malaking troso dahil sa malakas sa Bagyong Rosing taong 1995 o 20 taon na ang nakararaan. Ang 772.924 milyong pesos na Lulutan Bridge ay nakumpleto nitong January 2015 sa ilalim ng Package 2A at isa sa mga bridge projects na nakapaloob sa Urgent Bridge Construction for Rural Development ng DPWH. Kwento nga po sa atin, 1995 pa nang masira po ng trosong at debris na dala ng Bagyong Rosing ang dating tulay na nagkokonekta sa mga barangay ng Kalamagi, First at Lulutan. Na mangyari ito, katakot-takot siyempre naging perwisyo na kinaharap po ninyo. Kinakailangan ninyong umikot sa Gamo o sa Tumawini. Dahil 1995 po si Rosing, nanay ko po natapos yung termino 1992. No. Sayang nga po, dahil kung napagtuunan lang agad ng pansin ang halaga ng proyektong ito, ilang daan libo kababayan natin ang noon pa lang ay gumawa na ang paghahanap buhay at paglalakbay. Hindi rin naman po kalabisang sabihin na di hamak na mas mura sana ang gastos kung ipinagawa na ito noong 1995 pa lang. Maliwanag po, sa tuwid na daan, sinusulong natin ang tinatawag na justice at hindi ho justice. Ito nga pong Lulutan Bridge ay isa sa mga konkretong patunay na hindi po natin pinapabayaan ang Isabela. Bukod sa tulay, bahagi ng may 11 bilyong pisong pondo para sa infrastruktura ang dagdag na Farm to Market Road. Inilalatag na rin anyang proyekto para sa alternatibong ruta ng Dalton sa landslide na dala ng lindol o malakas na bagyo. Pinagkalooban naman ng tigda 20,000 piso ang may 73 bangkero na naapektuhan o nawala ng kabuhayan dahil sa naipatayong tulay. Ang pagsasaayos at pagpapalawak natin ng daang Maharlika National Road 1 o Asian Highway 26. Tuloy-tuloy din po ang konstruksyon natin ng kalsada magkokonekta sa daang Maharlika at sa Santiago Tuguegarao Road sa Santiago City. Kabilang din po sa ating inisyatiba ang 59.56 kilometers na farm-to-market roads na ating nagawa at nakumpuni sa buong Isabela. Oras matapos natin ang 15.91 na kilometrong farm-to-market roads dito sa inyo, aabot sa halos 20,000 ang farmer beneficiaries ng probinsya. Siyempre, ito naman po yung sa natutuyo. Ang sagot natin dyan, nariyan din ang 161 irrigation projects na kumpleto na natin sa inyong lalawigan. Bukod dito,
May 32 irrigation projects pa tayong target na tapusin at oras na makumpleto ito ay aabot po sa 146,625 na hektarya ang mabibigyan ng patubig. Sa 10,750 na magsasaka sa buong Isabela ang matutulungan ito. Pagtiyak pa ng Pangulo sa 450 araw na kanyang nalalabi sa termino, sisikapin niyang maihatid ang ginhawa para sa kanyang mga boss. Kayo po ang gumawa ng pagbabago. Kayo po ang nagiging susi para sa transformasyon tinatamasa na natin ngayon. Binigyan po ninyo ako ng mandato at sabay-sabay po nating nakikita ang positibong bunga ng lahat ng ating pinagsumikapan. Ang aking nga po, boss, kung gusto ninyo ang nakikita ninyong pagbabago, hindi ba't makatwiran pa rin tayo sa tuwid na pamamahala? At babalik po ako sa laging tinatanong sa akin, sino ba ang magtutuloy ng lahat ng ito pag wala na kayo? Sabi ko sa kanila, mga boss, bilib ako sa inyo. Kayo ang magpapatuloy nito at alam kong hindi kayo magpapabola sa mga nagpepresentang kakampi natin, pero klaro naman doble cara. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Isabela.